Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala nang bayad ka, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin ngayon for today's reflection o ang mabuting balita sa araw na to ayon sa ating simbahang Katoliko. Kung mapansin po natin, no, yung mga nakaraang linggo, about love po, yung binabasa po sa ating simbahang Katoliko. So kung iisipin po natin, no, ang love po ay napakalawak. At diyan po tayo nagsimula ang lahat ng yan. Di ba? Kaya nga sinasabi natin, God is love. Dahil sa kanyang sobrang pagmamahal, di ba? Isipin niyo nung wala pang lahat, walang langit, walang lupa, walang mundo, lahat wala po ay existing ang ating amang nasa langit. At dahil nga sa kanyang sobrang pagmamahal, gusto niya ay may bahagi ito. May share, no? May share po kung kanino nga niya ibibigay. Kaya nga po nagkaroon nga ng langit at lupa, mga hayop, mga isda, lahat po ng uri ng nilalang ng Diyos. At pinaka-importante doon, tayo po mga tao, no? Ang pinakahuling ginawa niya na kung saan ay ayon sa kanyang wangis. So kung titignan po natin, no, mula nung likhay ng tao, mula sa pag-ibig ng Diyos, kahit sa haba po ng panahon, naging pasaway ang tao, di ba? Kahit sa Biblia, pag binasa natin, maraming taong pasaway. Yung mga iba, kasamahan pa, di ba? Ng mga propeta at kung sino-sino pa. Pero, hanggang sa kapanahunan po natin ngayon, ay nangyayari yan. Di ba? Marami po ang nagiging problema ng mundo. Pero sa kabila ng yan, di ba? Pinakita pa rin ng ating Panginoong Yesus, ang ating amang nasa langit, 2,000 years ago, nung ipadala ang kaisa-isa niyang anak, ang ating Panginoong Yesus, para tayo ay matubos sa ating kasalanan. Kaya nga sabi dyan sa mabuting balita ngayong linggo, kung mahal mo ako, ay dapat mong sundin ang inuutos ko. So, sa ating pong mga tao, di ba? Malaking challenge po sa atin yun. Alam naman po natin, maraming tukso, maraming kahinahan. Minsan kahit ayaw natin gawin, nagagawa natin. O yung iba naman, talaga sinasadya po, no? Yung gumawa ng hindi maganda. So, kailangan po maging humble lang tayo at mapagtiis, no? Mapagkumbaba at lalo na yung pagmamahal ang pinaka nakakahigit sa lahat. Pero paano nga ba natin ito malalabanan? O paano natin ito masusunod ang kagustuhan ng Diyos? Alam naman po natin, no, na minsan ginagawang dahilan natin mga tao na tao lang ako, mahina ako. Kaya meron pong bilin, no, sa Bible para sa ating gabay na kung saan ang tao ay mahina, pero sa Espiritu ay tayo ay lalakas. Sabi sa 1 chapter 14 verse 23 to 29, ang Espiritu Santo ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa lahat ng sinabi ko sa inyo. Yan po na, napakalinaw. Yung Holy Spirit daw po, siya po yung tutulong sa atin, di ba? Siya yung magdadalisay sa atin at siya rin magpapaalala sa atin. Minsan po kasi pag tayo ay natutukso o nakakalimot, di ba? Pag gumagawa tayo ng masama, kailangan po ang tulong ng Holy Spirit para po paalala na mali yan, tigilan mo yan, ito ang dapat mong gawin. Yan po ang pinakamalaking challenge sa ating tao. Di ba? Ang paglabanan yung mga bagay na mali, na ayaw sa katuruan ng Diyos. Kasikapin po natin. Pare-pareho po tayo, alam naman po natin, wala pong perpekto sa atin ni isa. Dahil ang Diyos lang ang perpekto. Kaya nga yung kakulangan natin, ang Diyos na po ang sasagot. Kagaya niyan, yung binasa natin, ang Espiritu Santo,
ang siyang magpapaalala sa atin na kailangan mo magpakumbaba, babaan mo yung pride mo, di ba? Habahan ng pasensya mo, huwag mainitin ng ulo, intindihin yung pagkapwa-tao, no? Tumulong sa iba at higit sa lahat ay mahalin ng Diyos, respeto ang kapwa-tao, para na rin pagmamahal natin sa ating sarili. Yan po, no? Diyan po lahat umiikot yan. Wala pong lahat ng kabuluhan ng yan, kundi walang pag-ibig. Siyempre nga naman, pag pag-ibig po ang umiral, yung tao iniibig mo, hindi mo yan pababayaan. Ingatan mo yan. No? Bagkus minsan, nakakasala nga ang tao, pero tutulong nga ang ating Espiritu Santo na para gabayan tayo. Ituro kung ano ang katuruan ng Diyos. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na may problema sa pamilya, kalusugan, at pinansyal, yan po, Espiritu Santo rin ang tutulong sa atin. Sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung kayo maniwala, magtiwala sa ating Panginoong Yesus, itsak yung pagkakalob sa iyo sa tamang panahon. Sa tayo po manalangin, Lord, bless po mga kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na rin po. Lalo na po ang aming Tita Mina sa kanyang patuloy na pag-recover. Ingatan niyo po siya at lalo pa sanang lumakas na. At ganoon din kanya asawang si Tito Rolly ay inyong gabayan. At lahat po na may karamdaman, iunat niyo po ng inyong mapagpagaling na kamay. Kaplusin niyo po, tanggalin ng kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. Ganoon din po sa pamilyang hindi nakakaintindihan, nagkakagulo, hindi nakakaunawaan dahil sa away. Ipuin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpasensya at higit sa lahat, ang pagmamahal sa kanilang bawat miyembro ng pamilya. At lalo na po sa financial na kailangan namin lahat. Lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala, ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas. Hindi problema pa kung paano nila iraraos sa kanilang pamilya. Bless po ang aming hanap buhay para may provide namin ang pangailangan ng bawat pamilya namin. At patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat na itiniling namin sa matamis na pangalan natin Panginoong Yesus. Amen and Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. God first po.